Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Isang linggo hanggang isang buwan daw posibleng abutin bago maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico na nakadetain ngayon sa Czech Republic. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naharang sa border ng Germany at Czech Republic ang dating kongresista na wanted dito sa bansa para sa mga kasong kaugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon sa DILG, itinuring siyang unwanted alien dahil wala siyang dalang travel documents. Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Mag-aalas 10 kagabi inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico, ang dating kinatawa ng Ako Bicol Party List na itinuturong sangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects. Wanted siya ng Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Sabi ng Pangulo, nakadetain si Ko sa Prague, Czech Republic. Sa update ngayong umaga ni Pangulong Marcos, sinabi niyang batay sa pinakabagong impormasyon, pinahinto ang sasakyan ni Ko sa border ng Germany mula sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, sinabing wala pa siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Ilang buwan nang wala sa Pilipinas si Ko sa gitna ng pagputok ng kontrobersya sa questionableng flood control projects. Agosto nung nakaraang taon, panahong mambabatas pa si Ko, tumungo siya pa New York sa Amerika para mag-medical leave. Noong Setyembre naman, sa mismong araw ng palugit sa kanya ni House Speaker Faustino Bogie D. III na bumalik sa Pilipinas, nag-resign si Ko. November 2025, nagpost sa social media si Ko ng mga serye ng video kaugnay sa budget insertions na aniyay iniutos ni Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Itinanggi na yan noon ng Malacanang at ni Romualdez. Noong buwan ding iyon, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na huling namataan si Ko sa Japan. Nag-apply na rin noon ang gobyerno ng Pilipinas para mag-issue ang International Criminal Police Organization o Interpol ng Red Notice para kay Ko. Nitong January 15, 2026, nasa Stockholm, Sweden si Ko, batay sa notaryo ng petisyon na inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ang pagsasampa sa kanya ng kaso ng ombudsman. Sa parehong buwan, may impormasyon ng DILG na nasa isang gated community si Ko sa Lisbon, Portugal. Sabi naman kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakita si Ko sa Italy bago nitong Holy Week. Bago siya mahuli kahapon, nanggaling daw si Ko ng France sakay ng isang kotse. Ngayong wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Czech Republic, hindi pa tiyak kung ano ang mga susunod na hakbang, kabilang kung pwede bang ma-extradite si Ko. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Ang DFA ang lead dyan, sila makakasagot na kung ano ang exact process kung paano gagawin. Maybe within a week or within a month. Batay sa listahang nasa website ng Department of Justice, hindi kabilang ang Czech Republic sa mga bansang may kasunduan ng Pilipinas kaugnay sa extradition. Nakatakdang magbigay ng report sa DFA ang Embahada ng Pilipinas sa Prague kaugnay rito. Sakaling maibalik sa Pilipinas, ito turn over sa pulisya si Ko ayon kay Remulla at dadalhin siya sa Camp Crame para iproseso. Dadali siya sa Crame for processing. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Ipapiano siya, i-mugshot siya. Kasunod nito ay haharap si Ko sa Sandigan Bayan kung saan dinidinig ang mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa 289 million pesos na questionableng flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sandigan Bayan din ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Ko. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Kapag naibalik na sa Pilipinas si Zaldico, prioridad daw na iharap siya sa Senate Blue Ribbon Committee.
At first opportunity, iimbitahan siya ng Blue Ribbon Committee. Dahil nung January, pinadala namin siya along with Orly Gutesa ng show cause order. Kasi nung in-invite namin sila, hindi sila nakadalo. Sa panayam ng Super Radio DZDD, sinabi ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson na ipagpapaalam nila yan sa Sandigan Bayan kung saan may arrest warrant si Ko. Sakaling mapagbigyan, sabay na raw isasalang sa pagdinig si Zaldico at ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at bagmen umano niya. Gayon din sina Orly Gutesa at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sabi pa ni Lacson, hindi tinatanggap ng natestimonya ang mga sinabi ni Zaldico sa mga video na in-upload niya noong November 2025 kung kailan idinawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Sa questionable flood control projects. Yung pagpapahayag ni Zaldico, hindi naman ebidensya yun propaganda yun. Ang ebidensya maituturing kapag ito'y ginawa under oath, nakanotaryo. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa iba pang ahensya ng gobyerno at kanilang international counterparts. Handa raw ang pulisya na tumulong at magbigay suporta kabilang ang koordinasyon sa posibleng pagpapauwi kay Ko. Sa ibang balita, mahigit 1 tonelada ng hot meat o yung mga karneng hindi dumaan sa tamang pagsusuri at proseso ang nakumpiska ng mga otoridad sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, posible ang pagmulan ng sakit. Balitang hatid ni James Agustin. Nakalagay sa mga balde at plastic drum ang mga bagong katay ng manok ng abutan ng mga tao ng National Meat Inspection Service, Quezon City Veterinary Department at CIDG sa pwestong ito sa isang palengke sa Novaliches, mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Kinumpiska ang mga manok na mishandled umano. Ang sabi nila, paang bawal yung yung galantina. Idukot naman yan eh. Dukot na. Polydress na po. Diyan lang naman nilagay sir. Kahit dukot na. Sa labas ng palengke, hinarang naman ang tricycle na ito. Doon nadiskubre ang 2 plastic na naglalaman ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa. Sabi ng bumili sa katayan, hindi niya alam na bawal ito. Ibebenta rin daw niya ang mga manok sa kanyang pwesto sa Caloocan. Hindi ko alam sir maawa naman kayo sa akin. Laking bayaran for civil mahigit. Tapos maawa naman kayo sa akin. Anak buhay ko po ito Hindi rin pinalampas ang isang lalaki na tulak-tulak pa ang cart kung saan nakalagay ang mga bagong katay na manok na may ulo at paapa o yung tinatawag na Valentino. Sinita maging ang truck na ito na may kargang mga buhay na manok na kakatayin pa lang sana. Hindi raw kasi otorisado ang truck para pagsakyan ng mga buhay na manok. Authorized po ba siya mag-transport ng live animals po? Hindi po. So wala po itong permit. Wala po. Bukod sa mga manok, 10 stalls din sa palengke ang nakumpiskahan ng mga mishandled frozen meat na nakatiwangwang lang sa halip na nasa chiller. Sa kabuuan, mahigit 1 tonelada ng mga manok at mishandled frozen meat ang nakumpiskahan ng mga otoridad. Inisyohan ng notice of violation at confiscation receipt ang mga nagtitinda. Ito pong ating nahuli ngayon ay mga karne, particularly mga manok na hindi po dumaan sa masusing pagsusuri ng ating meat inspectors. Meron din po tayo nahuling frozen meat na mishandle. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, lubhang delikado kung makakakain ng mga mamimili ng ganitong klase ng karne. Mataas ang probability that they may have salmonella. Yung mga nakakakain po at hindi po maayos ang pagkaluto, pwede po siya magkaroon ng diarrhea, pagsusuka, sakit ng tiyan, and eventually po, it can cause death kung hindi na-address po yung dehydration, among others. I-issuehan din ng show cause order ang ilang katayan kung saan nagmula ang mga nakumpiskang manok. Ina-assure natin ng public na hindi tayo magpapabaya. Patuloy po natin itong imo-monitor at i-confiscate. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa halos buong bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Borongan, Eastern Samar at sa Cotabato City ngayong araw. 41 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Baler, Aurora at sa 6 pang lugar.
Dito po sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 39 degrees Celsius ang heat index partikular sa Pasay City. Ridge of high pressure area ang pangunahing weather system pa rin na umiiral sa bansa, partikular sa Northern Luzon. Sa gitna man ng inaasahang mainit na panahon, posible muli ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, maliban sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao na posibleng magkaroon ng light to moderate rains, lalo sa bandang hapon o gabi ngayong araw, bukas o sa linggo. Huli kamang pagyanig at malakas na pagsabog sa subdivision na yan sa Barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Nagresulta yan sa sunog. 2 ang nasawi sa insidente, 7 ang sugatan. Ayon sa barangay, nagmula ang pagsabog sa isang bahay na ginagawa umunong LPG refilling station. Napinsala ang mga kalapit na bahay. Sa pahayag sa barangay ng may-ari ng sumabog na bahay, nag-aayos at nagpipintura raw sila ng mga LPG nang mangyari ang pagsabog. Iniimbestigahan pa ang insidente at kung may kaukulang permit ang operasyon ng LPG refilling station sa residential area. Inisyuhan na ng Red Notice ng International Criminal Police Organization o Interpol ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ngayong linggo lamang daw yan inilabas ng Interpol. Ayon pa kay Remulla, namataan sa Calabarzon ang negosyante 2 linggo na ang nakalilipas. Isinasangkot si Ang sa pagkawala ng mahigit 30 sabongeros sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. May inilabas ng arrest warrants laban sa kanya. Itinanggi niya ang aligasyon. Pinag-aaralan ng House Justice Committee ang desisyon ng Commission on Audit na nagpabasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay sa Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million peso confidential funds noong 2022. Sabi ng isang miyembro ng komite, maaaring basehan ito para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at 2 commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds. Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sagot ng OVP, matagumpay ang operasyon nila dahil wala namang nangyaring aberya na konektado sa seguridad. Pero sabi ng COA, hindi ganun yun. Kasi dapat magsumite ang OVP ng accomplishment report na may breakdown ng pinagamitan ng confidential funds at bakit masasabing nagtagumpay ang mga ito. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga mesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sa apela ng OVP, sinabi nitong nalabag ang karapatan nito sa due process. Bagay na pinabulaanan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basehan ang COA decision para sabihing nagkaroon ng impeachable offense ang bise. So the fact that the Vice President and 2 of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sabi ng isa pang miyembro ng Justice Committee na si Representative Joel Chua. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit,
hindi nagamit ng maayos or hindi na justify yung paggamit. So, either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos at panagutan ang kanyang nagawa. Pero kapag isinauli ba ng bise ang 73 million pesos, wala na siyang impeachable offense? Hindi din po ma-absolve kung meron pong impeachment proceedings laban sa kanya. Kasi nga, yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So, we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Inudyo ka naman ni Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso rin sa Cabrera impeachment complaint si VP Duterte na humarap sa House Committee on Justice imbis na idaan sa mga press release at social media post ang kanyang mga paliwanag. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Committee on Justice na mabigat ang mga nalantad na sa komite laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pagkakataon pa raw siyang kontrahin ang mga ito. Well, kung sa bigat at bigat, masasabi natin may puntos. Pero syempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na may probable cause na agad kasi hindi pa naman tapos yung committee hearing. O pwede pang magsumite ang defense ng kanilang mga ebidensya to disprove, di ba, or to rebut lahat ng mga allegations sa kanila. Kaya nga po yung determination ng probable cause sa dulo pa yan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Bukod naman sa 73 million pesos na disallowance, sabi ng COA, may isa pang notice of disallowance silang ipinadala sa OVP para naman sa 375 billion pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Hindi malinaw kung nasagot na ito ng OVP. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang isa sa dalawang suspect sa pang-hold up sa San Juan, Batangas. Base sa investigasyon, Miyerkules ng gabi na magkasunod na hinold up ng dalawang suspect ang dalawang convenience store sa Batangas. Tumakas ang dalawa sakay ng motorsiklo. Makalipas ang halos isang oras na mataan ng mga pulis ang dalawa sa Tiaong, Quezon. Pinahinto nila ang motorsiklo pero pinaputukan daw sila ng nakaangkas. Gumanti ng putok ang mga pulis at tinamaan sa ulo ang angkas. Dead on arrival siya sa ospital. Nakatakas ang motorcycle rider na tinamaan din ng bala hanggang mahuli siya kalaunan. Na-recover ang isang baril, mga bala at perang pinaniniwala ang ninakaw. Isang pulis ang sugatan sa insidente. Ayon sa Police Regional Office 4A, sumuko kalaunan sa Calamba, Laguna ang leader umano ng grupo. Wala siyang pahayag at ang sugatang suspect. Iniimbestigahan pa ang insidente. Nagpapatuloy ang pamimigay ng 5,000 pesos cash para sa mga driver at rider sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Quezon City, maagang pumila ang mga tricycle drivers sa Quezon City o Quezon Memorial Circle. Alauna pa ng hapon ang bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver. Pumila rin ang ilang delivery service at motorcycle taxi rider. Ang ilang TNBus driver naman ilang beses na nagbabalik-balik sa payout site dahil sa ibang schedule ng pamimigay ng ayuda at problema sa master list. Hiling nila, ipadala lang sa e-wallet ang ayuda sa halip na pumila. Dinagsari ng payout center sa Makati Coliseum ng mga delivery service at motorcycle taxi riders. Sakop ng payout center ang mga rider na taga Makati City, Mandaluyong, Manila at Pasay. Ayon sa taga DSWD roon, higit 7,000 riders ang inaasang mabibigyan ng ayuda rito. Posibleng abutin ng hanggang alas 6 ng gabi ang pamimigay ng ayuda. May ilang riders din ang nagkaroon ng problema sa pangalan sa master list. Sa bayan ng Sulub sa Davao del Sur, target mabigyan ng 5,000 pesos cash aid mula sa DSWD ang nasa 100 tricycle driver. Kahapon, nagsimula na magbigay ng ayuda sa bayan ng Matanaw. Bukas naman ay sa bayan ng Hagonoy mamimigay ng ayuda.
Para naman sa iba pang pampublikong sasakyan sa rehiyon, inaasang isasagawa ang payout sa April 28 hanggang 30. Hindi pa rin makapaniwala sina Zephanie at Michael Sager sa magagandang feedback na nakukuha nila para sa kanilang afternoon prime series na Born to Shine. Samut-saring posts, edits, pati na memes ang nakikita nila online. At lahat daw ay validation for the hard work they put in the project. Grabe po, actually, tinatry ko po na hindi masyadong isipin yung kung ano yung nangyayari outside. I mean, parang gusto ko lang po mag-focus talaga dun sa process, pero nakikita ko nga po na marami nating nagmamahal sa show, sa story, and sa mga characters namin. I'm just so happy po talaga. Seeing the edits that fans are making and their tweets, their comments, nakakatuwa lang that they like what they're seeing. Isang malaking bagay na hindi lang struggling performers ang nakaka-relate sa kwento ng Born to Shine. Kita rin kasi ang kwento ng pamilya at pagkakaibigan sa maraming tagpo ng serye. Ang buhay naman po, maraming pagsubok talaga yan. So marami pang pagsubok na dadaanan. Hindi lang po si Jenny, kundi yung mga kaibigan niya, yung family niya. And dapat abangan nila yan kasi marami pang mga revelation. Bukod sa Born to Shine, thankful at excited naman si Michael dahil mapapanood na sa mga sinihan ang horror film na Huwag Kang Titingin. Ito raw ang kanyang first movie. We didn't expect what we were doing kasi imagination namin half of the time, and seeing the final edit, nakakatakot pala. We're so happy and thankful for the project. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA News. Huli kam sa Ordaneta, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, bumiyaheng motorsiklong yan sa MacArthur Highway. Makikita ang isang kotse na pakaliwa at aksidenteng nasagi ang motorsiklo. Nagpagulong-gulong ang rider habang bumangga sa plaza ang motorsiklo. Nakatayo naman agad ang rider. Nagkaaregdo na ang rider at driver ng kotse. Patatawag daw ng ombudsman si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong aide at bagman ni Vice President Sara Duterte kapag natapos ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, narinig na binanggit ang pangalan ni Special Assistant Prosecutor Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Sa testimonya na nagpakilalang aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga, sinabi niyang nagbigay siya ng 2 duffel bag kay Kilala na may laman umanong tig 30 to 35 million pesos bawat isa. Nag-issue ng Office of the Ombudsman ng show cause order para pagpaliwanagin si Kilala. For him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho no ng ating opisina ay nandun pa rin. So we will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. Binigyan si Special Assistant Prosecutor Kilala ng 48 oras para magsumite ng paliwanag. Kalakip ng show cause order ang kopya ng notarized affidavit ni Ramil Madriaga na siyang ginamit na batayan ng investigasyon. Mayroon namang 48 oras si Kilala para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action. Kapag lumagpas ang deadline, maaari raw itong ituring na pag-amin sa mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Clavano, hahayaan muna nilang matapos ang pagdinig sa Kamara bago kausapin si Madriaga. Kabilang pa sa mga alegasyon ni Madriaga ang umano'y panggugulo at pag-assassinate pa kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ito susunod sa napagkasunduan umanong term sharing sa pagitan niya at ni Vice President Sara. Sa panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang may mga pinangalanan na si Madriaga na mga contracted hitman. It was an option from the very start. In fact, may mga na-name na siya na contracted hitman. I think it'll come out in the future testimonies. Lalabas pa. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pananaga ang isang magsasaka sa Pamplona, Negros Oriental. Natagpo ang walang buhay sa damuhan ng biktimang tadtad ng sugat. Sumuko kalaunan ng suspect na isa ring magsasaka. Itinurnover niya ang itak na gamit sa pananaga. Base sa investigasyon, away sa lupa ang sanhi ng alitan ng dalawa.
Ayon naman sa kapitan ng barangay, parehong hindi pag-aari ng biktima at ng suspect ang lupang pinag-aawayan nila. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Arestado ang dalawang babae matapos mahulihan ng mga matataas na kalibre ng baril sa Talayan, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang kahina-hinalang sasakyan. Kaya naglatag ng checkpoint at naharang ang isang SUV. Doon tumambad ang ilang baril, bala at mga magazine. Ayon sa driver, inutusan lang siyang magpagas. Itinuro niya rin ang may-ari umano ng mga baril na nasa loob ng sasakyan. Naaresto ang mga suspects sa isinagawang follow-up operation. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag ang mga suspect. Isinusulong sa Senado na ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% value-added tax o VAT sa bansa. Epektibong paraan daw yan para mapababa ang presyo ng mga serbisyo at mga produkto, lalo na ang petrolyo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Maliban sa mga hilaw na agri-product at pagkain, halos lahat ng bilihin at serbisyo ngayon ay meron ng value-added tax o VAT. 12% agad ang patong sa presyo na pinapasan ng lahat ng consumer, mahirap man o mayaman. Kaya ang gusto ni Senador Bam Aquino, ibalik yan sa 10% na lang. Yan naman ang dating VAT talaga bago ito itaas noong February 1, 2006. Sa ganitong paraan, direktang bababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo kabilang ang petrolyo. Yan ay para matulungan kahit ang middle class na ayon kay Aquino ay hindi nakakakuha ng direktang tulong mula sa gobyerno. May naunang panukala si Senador Mark Villar bago pa ang krisis. Ibababa rin nito sa 10% ang VAT pero pwedeng ibalik ng Pangulo sa 12% kapag inirekomenda ng Finance Secretary kung masyadong malaki ang kakulangan ng pondo kumpara sa gastusin ng gobyerno sa isang taon o projected deficit. Ang panukala naman ni Senador Loren Legarda, pansamantala lang ang pagsuspinde o pagbawas sa VAT sa produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan ang umabot sa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude o kung may deklarasyon ng State of National Emergency o Calamity at sobrang tumaas na ang presyo ng langis. Sabi rin ni Senador Amy Marcos, mas mainam kung VAT ang alisin imbes na excise tax. Sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Ramdam ka agad sa gas station. Base sa pananaliksik ng GMA News Research, ang Pilipinas at Indonesia ang may pinakamataas na VAT sa buong Southeast Asia na 12%. Pinakamababa naman ang 2.5% VAT ng Timor-Leste, habang ang Brunei ni walang VAT. Hinihingan pa namin ng komento ang Department of Finance sa panukalang ibaba ang VAT. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na petroleum market lang ang makikinabang kung alisin ng VAT sa produktong petrolyo. You know, here's the thing with the VAT. Especially the VAT on oil, on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na dati nang sangkot sa kidnapping ang mga nasawing suspect sa engkwentro sa Parañaque nitong Miyerkules ng gabi. 50 milyong pisong ransom money ang inisyal na halaga na hiningi umano ng mga suspect. Balitang hatid ni June Veneracion. Napagapang sa takot ang mga tao sa isang kainan sa Parañaque. Nang bulabugin sila ng sunod-sunod na putok. May mga nagsidapa, ang iba nagtago sa banyo. At nagpatay ng ilaw. Ayon sa uploader na si Pao Sagenes, narinig nilang may nagbabarilan sa labas. Kaya agad silang nagtago lalo't may kasama silang bata. Nang humupa ang putukan, magkakasunod na inilabas sa mga pulis mula sa isang sasakyan ang 4 na lalaking duguan.
Ayon sa PNP, mga suspect sa kidnap for ransom ang 4 na nakaengkwentro ng mga pulis sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 78 anyos na biktima. Isinagawa ang rescue operation kasunod ng sumbong ng kaanak ng biktima matapos siyang dukutin noong April 14. Ngayong February 14 ay nag-report sa atin yung isa sa mga complainant at sinasabi nga nila na nung kanilang kamag-anak na isang naturalized Pilipino na at kinidnap nung araw na yon. Gamit umano ang cellphone ng biktima, tumawag ang mga kidnapper sa kanyang manugang. 50 milyong piso umano ang inisyal na hininging ransom, pero napababa ito sa 10 milyong piso. Bandang alas 7 sa may Quirino Grandstand, ibinigay ng kaanak ng biktima ang ransom sa mga suspect. Ang usapan, malapit sa CCP complex, ibababa ang biktima, pero hindi ito natuloy. Naghiwalay umano ng ruta ang mga suspect. Sakay ng SUV ang biktima, habang ang ransom naman nasa MPV. Parehong sinundan ng mga pulis ang dalawang sasakyan. At nang ibinaba ang biktima, doon na kumilos ang mga operatiba. Nung masense nila na pulis pa lang at may nagkapaputok po ngayon. So ganun na po ang naging resulta. Isinugod sa ospital ang 4 na suspect pero idineklarang dead on arrival. Sugatan din ng isang pulis. Maayos na ang kanyang kalagayan. Dumating ang mga operatiba ng Southern Police District para tumulong sa pagproseso sa lugar. Ayon sa SPD, walang naiulat sa kanila kung may nadamay na sibilyan. Ang MPV naman na gamit ng ibang suspect natagpuan sa isang parking lot sa Adriatico sa Maynila. Nang inspeksyonin ng SOCO ang sasakyan, tumambad sa kanila ang iba't ibang gamit tulad ng baril, mga bala, 2 pares ng plate number at conduction sticker. Meron ding posas, cable tie at mga damit. Kabilang ang ilang uniforme ng PNP na bine-verify pa kung lehitimo. Na-recover din sa sasakyan ang mahigit 1 milyong pisong cash. Hinala ng pulisya, itinakbo ng mga tumakas sa suspect ang malaking bahagi ng ransom. Pinaniniwalaan po natin bilang parte ng investigasyon. Hindi tayo naniniwala na 4 lang po yung suspects natin. Ayon sa PNP AKG, dati nang sangkot sa 2 kidnapping case ang mga nasabing suspect. 2 raw sa kanila ang dating pulis, habang ang isa nakitaan ng NBI ID. Itong mga background ng ating mga suspect, 2 po doon, nakakalungkot man, 7 po ito ay mga dating bahagi ng ating kapulisan at 2 po doon ang civilian. Yung isang grave neglect of duty, yung isa ay mayroong naka-awol at yung isa po pala doon sa mga suspect natin dito ay mayroong warrant of arrest. Malversation of public funds. Sinisiyasat pa ng PNP kung paanong nakilala at dinukot ng mga suspect ang biktima na isang negosyante at naturalized Filipino. Inaalam pa rin kung may iba pang sangkot sa pagdukot. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News. Nasa loob ng truck ang mga lalaki nang mahuli ng isang Israeli police sa West Bank. 70 lalaki ang nasa loob ng garbage truck na ayon sa Reuters ay nagtakang pumuslit sa Israel. Pupunta raw sana sila roon para magtrabaho. Nabisto ang kanilang plano sa Trans-Samaria Crossing sa West Bank nitong April 13. Hindi malinaw kung saan dinala ang mga lalaki pagkatapos. Nanindigan ang kampo ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na may iniregalo siyang painting sa bise. Patunay raw na magkakilala sila. Kasunod po yan ang sinabi ng artist na si Tanya Gaisano Lee na siya ang nagregalo ng painting na nakita sa likod ng bise sa screenshot na iprenisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ang painting makikita rin po sa mga post ni Lee noong 2021, pati sa social media post ng bise sa parehong taon. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, honest mistake lang ang nangyari. Git nila, meron talagang ipinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May pagkakahalintulad daw yon sa painting na nasa screenshot at sa painting ni Lee. May ibinigay ang abogado ni Madriaga na larawan ng isa pang painting na hawak naman ng artist mula sa Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon na ito may mukha ni Duterte. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang mukha at 1 may mukha.
Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte ukol dito. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya on a screenshot photo based 2021, 2022 prior to election. And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we showed photo na may hawak siya ng ganun, similar. Diba? We would not know kung yun na yung nasa likod ng BP Sara yung genuine or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay. We would not know unless magsalita si BP Sara. Arestado ang 3 lalaki sa Lipa, Batangas dahil sa pagbebenta umano ng illegal na droga sa mga bus driver. Nakuha sa kanila ang ilang bulto ng hinihinalang shabu at kanilang mga cellphone na may record ng transaksyon. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, sumalakay na mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division para arestuin ang kanilang mga target sa Lipa, Batangas. Kamay mo! May talikod! Pinosasan at inaresto ang 3 suspect na nasa likod umano ng pagbebenta ng droga sa ilang bus drivers na bumabiyahe sa Metro Manila at Calabar Zone. Pahirapan ang paghuli sa grupo dahil sa ginagawa nilang background check sa kanilang mga parokyano. They look at the persons that they're dealing with. No? So nagbe-video call sila. They're doing that to see to it that safe yung transaction. No? Ang ino-opera nito mga mga bus drivers, yung mga supervisors para dun sa mga grupo ng mga nagbabiyahe ng malayo. They're using it para mas matibay sila sa puyat and hindi sila napapagod. But the problem is yung disoriented yung yung senses mo. No? So it puts in danger lahat ng mga pasahero, especially pag gabi. No? Yung safety nila ang kinoconsider natin dito. Kumpiskado ang ilang bulto ng hinihinalang shabu at kanilang mga cellphone na may record ng transaksyon. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. Binibenta ro kayo sir na droga. Totoo pa ba yun sir? Gumagamit lang ako. May binibenta ro po kayong mga droga? Usual lang sir. Naharap sa reklamang paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga nahuli. We filed charges for violation of Section 5, which is selling. Section 11 for possession, and 15 for drug use. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang panloloob ng lalaki sa isang tire shop sa Calasiao, Pangasinan. Sa kuha po ng CCTV, umakyat ang lalaking yan sa bubong ng tindahan sa barangay Mangkup noong Sabado. Sa loob ng maliit na opisina ng shop, nakita pang nag-sign of the cross muna ang suspect bago gawin ang pagdanakaw. Makalipas ang ilang minuto, palabas na ang lalaki at ng opisina, bitbit ang isang maliit na bag. Umakyat sa binutas na kisame at saka tumakas. Umaga na nang madiskubre ang panloloob sa shop. Ayon sa may-ari ng shop, 11,000 pisong halaga ng 20 pesos na barya ang tinangay ng suspect. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Patuloy rin ang investigasyon. May update ang DTI tungkol sa hiling na taas presyo ng ilang manufacturers. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, good news sa mga mamimili dahil sinalawig hanggang May 10 ang umiiraw na SRP guide. Ibig sabihin ito, sa halip na hanggang April 30 hanggang May 10 walang taas presyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hindi naman daw maiiwasan ng mga manufacturers na hihilit ang taas presyo dahil mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Pero bukas daw ang pakikipag-usap nila sa mga manufacturers para ma-hold ang presyo. Kanina nag-price monitoring ang DTI sa Kupang Muntinlupa at mas mababa pa sa SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa mga mamimili, pwedeng hanapin ang tinatawag na SRP guide na nakapaskil sa mga pamilihan. Nagsisilbi itong gabay para malaman kung ano ang tamang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng canned goods, instant noodles, kape at gatas. Rafi?
Bernadette, yung kasalukuyang presyo ngayon, ano yung possibility na magtaas ang mga ito? Dahil hindi pa natatapos yung gulo sa Iran at Amerika, tataas pa posible yung presyo ng langis. Rafi, ang sigurado tayo ngayon ay hanggang May 10 ay walang taas presyo. Pero sa darating na linggo ay muling makikipagpulong DTI sa mga manufacturers para muli sila pakiusapan kung maaari pa bang mapalawig pa ang stable na presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya ang ginagawa nila, on a weekly basis sila nakikipag-ugnayan para mapag-usapan kung kaya pa ba ng mga manufacturers na i-extend pa yung walang palaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Rafi? Pero sana hindi naman mabulaga ang mga consumer, Bernadette, kapag bigla na lang hindi na pala kaya ng mga manufacturers. Kaya nga ang gagawin nila ay usually yung kanilang gagawing pagpupulong, pero kayo ni Marias ay makakapagkapi pa kayo until May 10 na sigurado kayong walang taas presyo dyan sa mga pangunahing bilihin. Pero magdagdag ko lang din, Rafi, etong ganitong SRP guide ay para ito doon sa mga pangunahing bilihin. Yan ay over 200 items na nakalista doon sa kanilang talaan. Pero yung ibang produkto na nasa labas niyang tinatawag na SRP guide ay hindi na kinakailangan pa ng abiso mula sa DTI para sila ay makapagtaas ng presyo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Epektibo na ang second tranche ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Central Luzon. Ayon sa National Wages and Productivity Commission ng DOLE, may 30 pisong dagdag sa minimum wage sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ibig sabihin, 600 pesos na ang bagong daily minimum wage para sa non-agriculture sector. 570 pesos sa agriculture sector at 590 pesos para sa retail service sector. 30 piso rin ang dagdag sa sahod ng non-agriculture at agriculture sector sa Aurora na pumapatak na nasa 560 pesos at 545 pesos. 40 pisong increase naman para sa retail service. Kaya 515 pesos na ang bagong daily minimum wage sa nasabing sektor. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng manlaban umano sa isang barangay tanod sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, inireklamo ang lalaki dahil umano sa tangkang pang-hold up sa dalawang lalaki sa barangay Balasing. Nanlaban umano ang lalaki at naglabas ng baril nang kumprontahin ng mga barangay tanod. Lumaban naman ang tanod at nakipagagawan umano ng baril hanggang sa mabaril ang lalaki. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang isang baril at mga basyo ng bala sa lugar. Hinahanap ang kasamahan niya na nagmamaneho raw ng motorsiklong ginamit sa tangkang pang-hold up. Arestado sa kasong cyber libel ang isang social media podcaster dahil umano sa mga post niya online bilang kritiko ng pamahalaan ng Cabuyao, Laguna. Inaresto ang akusado sa mismong bahay niya sa barangay Nyugan. Mahaharap sa 7 kaso ng cyber libel ang akusado. Aminado siya sa kanyang mga post online. Posibleng sa susunod na linggo ay maabot na ng tubig sa Angat Dam ang tinatawag na rule curve elevation. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa ngayon, bumaba na sa mahigit 190 meters ang water level sa nasabing dam. 188.13 meters ang rule curve elevation. Kapag narating na ng tubig ang ganitong kababang level, posible nang pag-aralan ang pagpapatigil muna ng water allocation para sa irigasyon. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng water source para sa Metro Manila. Umaasa po ang Pag-asa sa mga susunod na araw ay uulanin ang Angat watershed sa tulong ng mga local thunderstorm. Bukod sa Angat, bumaba rin po ang tubig sa Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga at Magat reservoirs. 15,000 litro ng unprocessed diesel ang nasabat mula po sa isang hinarang na truck at sa compound na itinuro ng driver at sakay nito. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Bali, dalawa ang arestado nga ng PNP-HPG sa umano'y paihi modus. 15,000 liters ang unprocessed diesel na nasa 2 million pesos ang halaga ang nakuha. Nagsimula ito ng maparang isang truck sa Valenzuela dahil sira ang isang headlight. Dito na nabisto na may karga itong 7,000 liters ng unprocessed diesel. Inimbestigahan ang driver at sakay nito. Itinuro nila ang isang compound sa San Mateo, Rizal, kung saan nakita naman ang mga sirang tanker
Nasa 8,000 liters ng unprocessed diesel ang nakuha sa compound. Pero Connie, sabi ng may-ari ng compound ay hindi niya alam yung ginagawa nung nagrenta sa kanya na si alias Vin. Itong compound umano ang sisilbing imbakan ng mga unprocessed diesel mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na nang hinala ng PNP-HPG ay galing sa mga dumadaong na barge. Ito yung mga diesel na kadalasang ibinibenta sa mga gilid ng kalsada sa mga probinsya. Ang bentahan 30% to 50% na mas mura. Wala pang pahayag ang dalawang naarestong suspect. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Simple yet special ang natanggap na regalo ng uniko iho ni Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Sixto Dantes. Isang pet chicken. Chika ni Yanyan, wish talaga ito ng kanilang bunso sa kanyang 7th birthday celebration. Tila nakabuo na nga ng bond sina Sixto at kanyang pet na hawak pa ng birthday boy while blowing his birthday candles. Nagsama-sama ang 35 recording labels and groups para sa 2026 Pari Spotlight sa Quezon City. Pinag-usapan siya ng 5 main goals ng Philippine Association of the Record Industry o PARI for 2026 hanggang 2027. Kabilang ang official PARI certification plaques na may Gold, Platinum at Diamond Awards. 39 Awit Awards na gaganapin this coming September na may major updates. Gaya ng awit voting community kung saan ang mga magwawagi ay pipiliin ng kanilang kapwa music industry professionals at bagong award categories. Naka-line up din sa event ng PARI ang Dangal ng Musikang Filipino Awards, Awit Fest na pinakamalaking OPM Music Festival at ang The Awit Awards Museum. One of the things that PARI believes in that could be a very big export for the Philippines is actually music. We are really one of the best globally when it comes to talent. So I think it's about time for us to really organize all the organizations, organize the premier award show, and also creating that museum where all of us can really celebrate OPM. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.